Tinalakay din kahapon sa Senado ang Anti-Political Dynasty Bill sa ilalim ng bagong chairperson ng Electoral Reforms Committee na si Senador Risa Hontiveros. Dito, maging mga constitutional experts hati ang pananaw kung gaano kalawak dapat ang maging saklaw ng batas na tuluyang magbabawal sa political dynasties. Narito ang report. Ang bilyon-bilyong pisong kinurakot mula sa mga flood control projects. Ang malalang kahirapan ng marami nating kababayan na kung minsan isang kahig isang tuka at ang mga patayan tuwing sasapit ang eleksyon. Ang mga yan daw, merong pagkakapareho. Lahat ito ay konektado sa inusog at pinalala ng political dynasties. Sa ilalim ng bagong chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation na si Senator Risa Hontiveros, tinalakay sa Senado ang ika-6 na bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill. Ang tanong, hanggang saan ang magiging saklaw ng panukala? Imbitado sa pagdinig ang mga kilalang eksperto sa saligang batas. Kabilang na nga riyan ang dating COMELEC chairman at isa sa mga miyembro ng 1986 Constitutional Commission na si Attorney Christian Monsod. Aniya, dapat mula national hanggang barangay level ay bawal ang magkakamag-anak na hanggang 4th degree of consanguinity. The question is national. I think some people may find it objectionable to include that. Because essentially, when we say national, you're really talking about senators. So we have to take a good look at that, whether 24 seats in the Senate should be covered by the prohibitions. Para naman sa Constitution Framer at dating SC Associate Justice na si Adolfo Ascuna, hindi muna dapat ito ipatupad sa national level, dapat din daw na limitahan lang ang pagbabawal sa hanggang 2nd degree of consanguinity o yung magkapatid hanggang maglolo at maglola. 2 degrees. Dahil beyond 2 degrees daw, mahihirapan si Chairman Garcia at mga kasama niya to verify with thousands of candidates the 4 degrees or even the 3rd degrees relationship. Maging sina Senator Erwin Tulfo at Senator J.V. Ejercito na pareho mula sa political dynasty, suportado ang panukala. The public office is not a family inheritance. It is a public trust. The intent of an anti-political dynasty law is not to single out families, but to strengthen our democracy, leveling the playing field, and ensuring that leadership remains open to merit, competence, and genuine service, rather than name or lineage. There who are willing to serve, who are capable to serve, but just doesn't have the means to serve. Nobody has the right to monopolize any power, economic or power. Hindi naman dapat ito nagiging monopolyo. Samantala, pinag-aaralan pa kung paano ang magiging transition ng panukala oras na maisabatas ito, lalo't maraming masasagasa ang nakapwesto ngayon sa gobyerno. Nagbabalita mula sa Frontline. Mobile Journal Merrimon Reyes, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.